Yo, what's up mga ka-DIY? Mag-prepare tayo sa ating mini video key na GD100. Kasi yung speaker niya is mukhang na na punit ang sa kanyang loob, sa ilalim, sa phone. Parang garalgal ang tunog. So, panoorin niyo itong video na to mga ka-DIY. So, itong mini speaker na to, mini Bluetooth speaker na to is 1 year na to sa may-ari na galing sa akin na pinagawa niya. So hindi kinaya sa speaker sa GD100 ang mini amp. So ito siya mga ka-DIY. I-testing natin, tingnan natin kung ano ba talaga ang kainat na nitong speaker na to kasi garalgal daw ang tunog. So mga ka-DIY, mga hindi pa nakapanood nitong video nito, ito ang pagawa ko sa box na to. So, ito na-repair sa atin. 1 year na to sa kanya. So, mukhang na na sobraan ng volume. Malakas talaga si GD100. So, ito na siya mga ka-DIY. Tara, testing natin. So, ito na siya mga ka-DIY. So, ito ang kanyang hitsura. So, sa mga nakapanood nitong video, sana balikan nyo ang video na to kung panoorin nyo kung paano ko ginawa. So itong speaker na to is concert na lang, class E. So i-testing natin, na-testing ko na to pero i-testing ko ulit para pakinggan nyo kung ano ang kanyang tunog. Kasi pag umpisa okay naman siya, pero sa katagalan may may something sa loob nito. So ito na siya, kinuha ko ang kanyang dust cap. So kapag tingnan natin sa kanyang hitsura, ang kanyang loob dito is okay naman, hindi talaga halata kung sira niya siya, may napunit. So tingnan nyo sa visual niya. Dito sa loob, wala tayong makita na napunit. Testing natin sa music, lalo na sa disco remix. Ano siya, pag bumayo may garalgal. So i-testing natin. So ito na siya, tingnan natin. So hindi halata ang kanyang punit. So tingnan natin. Ito na siya mga ka-DIY. Ito hindi kita sa layuan. So pag mo, kita ba sa camera? Parang hindi kita sa camera, pero sa actual kita guys. Kunti lang siyang na umiwalay sa kanyang coil. Itong cone umiwalay sa kanyang coil. Ito ang dahilan na garalgal ang tunog pag nilakasan ang bass. So ito siya. So mayroon tayong epoxy dito. Wala tayong clear epoxy, so ito lang ating gagamitin. Ito ang solusyon. So lagyan natin dito at saka dito sa ilalim.
hindi na natin baklasin kasi konti lang kanyang na ano, umiwalay, kumalas. So tara, lagyan natin. One eternity later. Yun, tapos na natin na ano, tinakip na natin ang kanyang screen. So patuyo natin konti, saka na natin ilagay dun. Baka mga half an hour, mga 1 hour para tuyong-tuyo talaga siya. So ito na siya, balik original na. So ang dito rugby lang aking nilagay. Yun, oh. So medyo tuyo na to. I-testing na natin kung may alivio ba ang ating ginagawang ni-repair natin na speaker. So ito na siya. I-arrange na natin, ilagay na natin para mag-sound test na tayo, guys. Let's go. Yun, hindi pa natin i-pull ang volume nito kasi isang oras pa bago siya na lagyan ng epoxy itong isang speaker na to. So na rinig naman ninyo na okay na siya, ano na siya, wala nang garalgal. So maganda na ang kaniyang tunog. So yun, balik na sa original ang kaniyang itsura. So malakas talaga tong si JD100 kasi ito is 250 watts. Yun lang. So class A lang siya nga speaker. So malaki-laki na siya. So naka 4 ohms to, guys. Sana panoorin niyo ang part 2 nito kasi pinturahan natin ng ibang kulay to, sabi sa mayari, kasi palagyan na yung corner guard dito at dito sa handle niya. So sana panoorin nyo sa next video na lang. So at ibigay ko ang sukat nito kasi may nagtatanong, hindi ko pa na sagot. Ibigay ko ang sukat nito. So tara, guys. Thank you for watching. See you in the next video. Thank you po. They say she old.